Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Gulo ito. Matinding kaganapan ng umalingaw sa mundo ng politika ngayong araw matapos pumutok ang balita na pumalagna si Vice President Sara Duterte laban sa mga kritiko at kapwa-opisyal ng gobyerno. Sa isang mainit na pahayag, maring itinanggi ni VP Sara ang mga paratang laban sa kanya at sinabing handa siyang lumaban upang ipagtanggol ang kanyang pangalan at posisyon. Samantala ay kinagulat ng marami ang biglaang pagpapalaya kay Colonel Grijaldo na ilang linggo nang nakakulong dahil umano sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, naging madulas ang proseso ng kanyang paglaya, bagay na nagdulot ng matinding espekulasyon sa publiko. Maraming sektor ang nagtatanong kung may mataas na opisyal na nakialam upang mabilis na mapalaya ang colonel. Kasabay nito, lumutang din ang pangalan ni na Congressman Fernandez at Marbil na umano'y makukulong na dahil sa inihaing kaso laban sa kanila. Ayon sa mga abogado ng prosecution, sapat na ang mga ebidensyang hawak upang patunayan ang kanilang pagkakasangkot sa anomalya. Nagbabala rin ng ilang senador na dapat maging patas ang hustisya at walang sinuman ang nakahihigit sa batas. Dahil sa sunod-sunod na pangyayaring ito, lalong nagiging masalimuot ang sitwasyon sa loob ng gobyerno. Ang banggaan ng mga personalidad, pagpapalaya ng mga kontrobersyal na opisyal at posibleng pagkakakulong ng mga kongresista ay nagdudulot ng matinding pagkakabaha-bahagi sa pamahalaan. Abangan ang susunod na kabanata kung saan posibleng mas marami pang pangalan ng mabunyag at mas malaking revelasyon ang pumutok. At yan nga mabalita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Salita ako, magkakagulo lang. Di po ba mga ka-reaction? Doon din ako nagsimula manggulo eh. Nung nagsalita po si VP Sara, dahil ginugurgur na siya, dahil talagang ginugulo na siya, nagsalita siya, yun, nagulo. Tuloy. Para manawagan sa Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayong linggo na raw nakatakdang ipadala ng Kamara sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment complaints. Hanggang Biyernes na lang kasi ang Kongreso at magbe-break na para sa paghahanda sa eleksyon. I think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Alam nyo, meron pong patakaran. Dapat, pagkapasa po ng impeachment complaint, 10 araw lang kailangan yan. 10 araw lang kailangan maiakyat po kay speaker. Sabi, hintayin yung pangalawa para i-consolidate. Hintayin yung pangatlo para i-consolidate sundan sa dalawa. Hintayin yung pangapat. Wala nang pangapat. Wala na pong pangapat na nag-isampa ng impeachment. At itong impeachment na ito, kung isasampa man ito sa ngayong linggo na to, saan papunta yan? Wala, tapos na. Sa Biyernes, bakasyon na. Sino pang buboto dyan? Ang kailangan po nila, 103 ba o 130? 103 lang oh. Kaya wala na po, ibig sabihin yan talagang palabas na lang yan. Sarsuela baga, sarsuela. Hindi naman. Ang kanta nga habang may buhay, di ba? Speaking of elections, may pagkaalinlangan si VP Sara kung mag-i-endorse ba siya ng kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Una na niyang sinabi na hindi siya makikialam sa eleksyon. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos. Kahit kabi-kabila ang planong pagpapatalsik sa kanya, seryoso raw na titingnan ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections. Naku po, lalo pong kakabahan na si Tamba, lalo pong magugulo ang mga kalaban kapag sinasabi ni VP Sara na, okay, seryoso akong kinukonsidera ang pagtakbong Pangulo sa 2028 dahil pag hindi ka tumakbo, madam, alam mo na mangyayari. Kapag hindi ka tumakbo, madam,
BP Sara Duterte, winawarningan kita. Ako, winawarningan kita. Kapag hindi ka tumakbong presidente, bili ka nga ng lubid. Bili ka ng lubid. Yung malaking lubid, bili ka. Kapag hindi tumakbo si BP Sara, alam mo munang gagawin natin sa kanya. Okay, ganun po. Katulad ni Marcoleta, winarningan namin yan. Yung lubid na nakaredy na po para kay Marcoleta, nakaredy na. Kapag naramdaman namin na gusto niyang umatras, gagapos namin yan. Papakawalan lang namin yan. Pagkatapos ng bilangan, doon namin pakakawalan sa loob ng Senado. Ngayon, Madam BP Sara, alam mo na mangyayari sa'yo, ha? Kaya, wag na wag mo sa kinukonsider. Hindi, tatakbo ka. Tatakbo kang Pangulo, naintindihan mo? Entiendes? Alright. Yan, dapat ganyan, nagkakaintindihan tayo, hindi yung para, yan, ninenervous na si Tamba, ninenervous na yung mga dilawang pinklawan, na mga bulok. I'm seriously considering Yan! running in the 2028 Yan ang gusto ko. presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat Tama. ayusin, dapat baguhin. Yun! Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, Di po ba mga kareaksyon? Pag naririnig, BP Sara, pag naririnig nila yung mga tono mo na tatakbo kang Pangulo, naku, nahartatak na si si Tamba. Heat stroke, brain stroke, heart attack ay nangyayari lahat sa katawan ni Tamba. Pag naririnig na yung tatakbo kang presidente. Kaya lagi mo sinasabi, tatakbo akong presidente, tatakbo akong presidente, tatakbo akong presidente. Ang daming ninenervyos, Madam Sara. O di po ba, ito, reaction muna tayo sa mga litrato. Ayan si Richard, ano ba yan? Richard Hadrian. Alam niyo si Richard Hadrian, Danungol, inimbitahan mo ba to? Bukas, mamaya. Si Richard Hadrian, breaking, ICC to issue arrest warrant versus Duterte drug war, masterminds in September. Sinulat po niya yan noong August 13, 2024. Ayan breaking, ICC, ibig sabihin, Boyungol, Danungol, hindi ba fake news yan? Sa palagay mo, hindi fake news yan? Hindi pagpapakalat ng maling impormasyon yan? Ayan si Richard Hadrian. In-invite mo ba yan? In-invite mo yan? Di po ba mga kareaksyon? Dilawan yan Gusto talaga niyang ma-aresto si Pangulong Duterte. Ngayon nagpalabas siya ng breaking, hindi niya sinulat yung news. Breaking lang daw. September, ano na tayo ngayon? February na tayo, Adrian. Richard, February na tayo. Asan yung September na maa-aresto si Pangulong Duterte? Isa ka rin bugok no? Kung hindi ka bugok, ba't ipopos mo yan? Diba? Hindi mo pinost yan, gawa-gawa lang ng social media. Sorry naman, no? Yan, tatanggalin na natin. Hindi raw niya pinost. Ano lang daw yan, gawa-gawa lang ng AI. Pasensya ka na. Danungol, pinatawag mo yun. Tingnan mo kung paano siya mag-post, Ayos ka. Ito naman, tingnan po natin itong picture na to, Marami po tayong papakitang mga katulad nito. Yan, isa pa to. Tingnan po ninyo, yan Ang sabi po niya nung una, wala siyang pinirmahan. Ayan. Wala siyang pinirmahan na bi-camera report na merong blanco. Ayan po mga kareaksyon. Kailan po niya sinabi yun? Noong January 22. Hindi ko nakikita yung pirma ko dun. So hindi ko alam kung ano yun. Siguro nakita niya yung pirma niya, ayun
Ayun po yung pirma niya, yun o, yung nakaguhit ng red. Ayun o, pirma niya o. O, di ba? O, tapos, spotted sa isang dokumento ng BICAM Report 2025 National Budget na pumirma si Senate President Chis Escudero. Ayun po, biglang kambyo. Biglang kambyo po ni Chis Escudero. Di ba? Sabi niya wala siyang pirma. O, ano yan? Oy, Chis. Oy, Chis. Tinitira na po siya ni Tamba. Oh, ito yata ang ano na to. Tamba, kilala mo ba itong logo na yan? Yan, logo na yan. Yan o, yun o. O, yan o, logo yan o. Ano, Tamba, ano ba yan vlogger mo ba to o hindi? Tanong lang. O, tinitira na yata siya ni Tamba. Yan o. Diba? Meron pa po tayong re-reaction ng isang picture dito. O, yan o. Hindi ko po alam kung totoo yan. Sang-ayon ka ba sa panawagang magpa-drug test si BBM, ayan o, political test? Sang-ayon po ba kayo? Sang-ayon kayo? Sumagot kayo! Si Bobong Marcos hindi raw sa sang-ayon. Wala raw connection yung political test sa betrayal of public trust. Wala raw connection yung public trust sa kanyang political test. Galing yan o. O, sang-ayon po ba kayo magpa-political test si Bangag? Ito po yung pinakamagandang letratong papakita ko sa kanya. Ayan o, yun, naalala po niyo yan. Kilala niyo yan, yan o. O, kilala niyo yan. O, yan o, o. Kilala niyo, ako hindi ko kilala. Blurred yan, abnormal yata yan eh. O, sino ba yan? O, yan o. Hindi ko kilala o. Blurred eh, blurred. Blurred siya, hindi ko siya kilala. Sino ba yan? Pedicab driver ba yan? O yan, kilala nyo yan? Ayan o. Siya po yung galit sa fake news. Galit po yan sa fake news pero pinapatawag niya mga vloggers. Oy, danungol. Mga vloggers hindi journalist yan. Vlogger yan. Wala silang news. Vlog nga yun sa kanila, vlog. Naintindihan mo yung vlogger. Reaction yun. Hindi journalist yun, no. Ayan po, parehong-pareho yung katangahan nila, yan o. Di ba? Galing nila yan o. Dito sa susunod na video po natin, hindi pa talaga ako react. Ay, pinalabas ko po yung video sa nakaraang vlog natin. Pero hindi pa talaga ako nakakapag-react dito. Magre-react po tayo dito sa hearing na ito. Given to them, to the violator for the perpetual revocation or cancellation or suspension of the driver's license of those who violate. Tama, scheme. tama. Very good, very good. You do that. Para prevention is better than cure. And you can never cure death. Pag death na, wala na, kawawa yung tao. So, okay na tayo dyan sa Marilaki. I hope, Arde Lucas, I hope na Yes, sir. wala na nang mamatay dyan ha. Wala nang mamatay, particularly yung riders. Yes, sir. Opo. Tulong-tulungan ninyo. Focus talaga kay pag weekends dahil walang trabaho yung mga tao. Pag weekends, doon, nag-enjoy yan sa kakaride. So, focus kayo dyan. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you rin po, sir. Before I forget, siningit mo na rin yan dito sa mga bills na itatakil natin. Yung DIDM, yung sitwasyon ni Colonel Grijaldo, nagreklamo yung asawa. We are always talking about welfare ng mga tao natin. Nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo ng sweldo. Sino bang taga DP? Upo ka dito. DP. Ano bang polisiya ninyo tungkol dyan? Bakit pinutulan ng sweldo si Grijaldo? Gamitin mo yung microphone. Sir, si Colonel Grijaldo, sir. Ano ka sa DP? Division Chief, sir. Ng, Policies, Plans, and Program Division. so you represent DP and the Chief PNP as far as the Grijaldo case is concerned. Am I right?
Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, ano yung... Hindi po siya makasagot nung sinabi niya na nire-represent mo ba si Marbil? Yung hindi adik yung nagpapahaba lang ng oras. Yung hindi adik yun, nagpapahaba lang, oy, Marbil! Anong sasabi mo? Anong... Colonel Grijaldo, sir, is considered allowed sir. Allowed automatic leave of absence without pay, sir. Why? Na-contempt siya, sir, so hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowed. Hindi ba nyo titingnan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Na-contempt daw po siya, kaya wala na siyang sahod. Oy! Ano ba tong DP na to? Okay ka lang, sir. Na-contempt lang siya. Hindi siya nasintensyahan at hindi niya kasalanan ba't kinontempt siya? Paano siya makakapagtrabaho? Kinontempt siya doon. Yung bang pag-contempt sa kanya, ano yun? Sintensyado siya doon. Contempt yun, di ba? So, kasalanan niya yun. Na-contempt daw siya kaya hindi siya makapagtrabaho. Ano ba yung mga congressman yun? Mga judge yun? Mga husgado yun? Convicted siya ganon? Sobrang injustice na yan sa kanya. Oo, tama. He's suffering from injustice sa pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him. Yeah. Standing for what is right and for standing for the truth. Dapat i-consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil Tama. hindi siya nagpapatinag eh. Tama. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na i-contempt niyo ako ilang beses dito, kahit na ikulong niyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. O, di ba? He deserves your applause. O, ayaw nila yung katotohanan dyan sa may tuwad-com. Ngayon, kinontempt siya. Pagka-contempt sa kanya, tinapyas. Ininto yung sahod. Hindi tama yun. Hindi naman sentensyado yung tao, wala namang kasalanan yung tao. Kinuha siyang witness doon o resource person in aid of the legislation. Tapos kinulong siya. Kasama ba yun? Kasama sa usapan sa pulisyon? Kapag na-contempt ka, wala ka ng sahod. Sentensyado ba siya? Oy, sir, sentensyado siya. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag-intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit ginanon ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on his part? Na wala nang makain yung pamilya niya dahil pinutulan niyo ng sweldo? Hindi naman niya, he did not violate any law. To tell you frankly. Ay, i-interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? You should implement, you should interpret your policies to the advantage of your people. Tingnan nyo, you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porke nakakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay. I-apply ka agad ninyo yung, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong? Sabi nyo, yung incarcerated na tao or one is automatic, putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? The intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na pulis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Is Grijaldo eskalawag. Kahit for purposes of discussion. Sabihin nyo, isa, wala kami magawa. Yan ang polisiya natin. No work, no pay. At kapag incarcerated, utol ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa'yo yung ginawa kay Grijaldo, anong sabihin mo? Sige nga,
I would like to get your opinion. Sige, you open the mic. Ikaw, nagsasabi ng totoo sa isang congressional hearing. Kinuntim ka, ikinulong ka. Ngayon nakakulong ka na, pinutulan pa ng PNP yung sweldo mo. Wala ka ng pagkain yung pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Yes, sir. Ano masasabi mo? Sir, I think I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct. Yes, sir. Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate. Huh? Ang sakit po no. O ngayon, tinanong siya, kung ikaw ganyan na nangyari sa kanya, yung nangyari kay Grijaldo, nangyari sa iyo, o nung mararamdaman mo, kinulong ka, tinanggalan ka ng sahod. Marbel! Namumuro ka na, Marbel Kayo, dapat makinig ka. Pinababayaan mo yung mga tauhan mo, Marbel. Ayaw ng taong bayan yan ginagago yung mga tauhan mo. Ikaw naman. So, dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Not even the House of Representatives, not even the Senate could force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa ninyo. Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon doon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling ahinsya namin. Kapaka-heartless naman ninyo kapag ganun. So, classmate mo si Grijaldo. So, ano ngayon? Hindi kayo naawa. I would like to acknowledge the presence of Senator JB Ejercito. Thank you, Your Honor, for joining. Alam mo, that is why I required the Chief PNP to be here. I would like him to explain his side properly. Dapat. Because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil as I have said, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Porke galit sa kanya yung Quadcom, galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat titingnan ang kabutihan ng kanya mga membro? I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes. Can we get your opinion? Your Honor, with respect to the actions of the House of Representatives, unfortunately, that's beyond the jurisdiction, Your Honor, of the Internal Affairs. We don't have an active. That meron kayong control doon sa Quadcom. Wala kayong control, but you have control to your own policies sa pag-apply niyo sa tao niyo, sa polisiyan niyo. Yes, Your Honor. To that end, Your Honor, we have not, so far as Internal Affairs Service is concerned, we have not instituted or recommended as of yet, Your Honor, any disciplinary action on arising from the proceedings in the House of Representatives, Your Honor. Please tingnan ninyo mabuti yan. It's time for you to show to the world that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Huwag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo.
Ikinungulong na nga. Sobrang injustice na experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano ang pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Mantagin po ninyo yung mga ka-reaction ha. Ang nangyayari kay Colonel Grialdo. Kaya naman naririto tayo para kay Colonel Grialdo na kung saan talagang dapat natin protektahan si Colonel Grialdo. Dapat natin siyang dapat palayain na si Colonel Grialdo. Dapat may bigay sa kanya yung mga pera o ilang linggo, ilang buwan na hindi siya pinasahod. Dapat maibalik sa kanya yun. Marbel! Okay lang sa akin yun kung iskalawag yung tao. Kung ninja cup yung tao, go ahead. You punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidations na ginagawa sa kanya ng Quadcom. Kayo rin, sasakay rin kayo sa Quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa armed forces? Ganun din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, na-contempt, puputulan rin yun ng sweldo? Anybody from the armed forces can speak up? General Mortelo, sir, from the Yes. AFP. In our case, sir, it's all based on the legal requirements of to discipline our people. So it's all within the bounds of policies within the organization. We have yung tinatawag namin, sir, na the right of the commander to institute punishment. So meron sa the AW 105, sir. So any commander, even down to the smallest unit, can impose punishments based on the to institute discipline within the organization. So hindi basta-basta. Meaning, the commander still has the discretion. Yes, sir. Yeah. Discretion, yan ang pinaka-magic word yan. Discretion mo yan, being the commander. Nakita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. Di ba? Yes, sir. Alam natin, paglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapail na kaso. Ito, kaso talaga sa korte, ha? Harassment cases dahil nga, ako mismo, may mga kaso ako noon na harassment cases from politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pansariling kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo. May kaso nga ako eh. Pero hindi ako pinutulan ng sweldo. Dahil nakita naman ng PNP leadership na itong tao na ito nagtatrabaho lang. Nasagasaan ang politiko. Ngayon, nagalit ang politiko, rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho? Sa taong matino. You have the discretion being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grialdo, what mission have you accomplished? Meron kayo mission na na-accomplish doon? Wala. Wala. Yun lang po. Nandito kayo mga pulis, makinig kayo. Nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You're wearing that badge. You're wearing that badge. You stand for what is written